Wala nang masasakit pa sa katotohanang iniwanan ka ng taong mahal mo para sa kanyang ambisyon. Kahit pa na ibinigay mo sa kanyang lahat-lahat, ngunit kung wala ka talaga sa picture ng kanyang long-term goals and priorities ay wala ka talagang magagawa. Dear Papa Dudut, ako si Anchela Joy, pero tawagin mo na lamang ako bilang Anching. 36 years old na ako sa ngayon at kasalukuyang may-ari at nagmamanage ng isang maliit na kainan dito sa palengke. Papa Dudut, isa ako sa mga masusugid na listener mo at isang karangalan para sa akin ang mabasa mo ang aking liham. Lumaki ako sa mahirap na pamilya dito sa Isabela. At dahil sa sobrang kahirapan ay napilitan ang aming pamilya na pumunta ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Pero sa pagdating namin sa Maynila ay hirap at puro kalbaryo ang dinanas namin. Buti na lamang at may awa ang Diyos at nakakuha ng matinong trabaho ang aking tatay na naging dahilan upang makapagtapos ako ng high school. Ngunit isang matinding pagsubok ang dumating sa amin pagkatapos noon. Namatay sa aksidente ang aking tatay kaya bilang panganay sa 11 magkakapatid ay napilitan akong magtrabaho. Namasukan ako bilang taga-tahe ng basahan, tendera ng damit, waitress, promo girl at kung ano-ano pang trabaho. Pero Papa Dudut, inaamin ko na nahirapan ako ng husto. Bukod sa maliit ang sweldo ay dumating din ako sa puntong natanggal ako sa trabaho at wala akong may pakain sa mga kapatid ko. Naghahanap ako ng trabaho pero hindi ako siniswerte noon. Pahirapan kasi ang makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Kung ang mga nakapagtapos sa pag-aaral ay nahihirapan sa paghahanap ng trabaho, lalo pa kaya ako. Kaya katulad ng ibang mga Pinoy na naghahanap ng sinasabi nilang greener pasture, ay nangarap din akong mag-ibang bansa. Malaki kasi ang sweldo kaya nainganyo talaga ako. Agad akong nagbasa ng mga classified ads upang maghanap ng mga recruitment agencies at trabaho na naaangkop sa narating ko. Sinubukan ko mag-apply bilang domestic helper sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Dubai, Jordan at iba pa. Pero sa kasamaang palad ay hindi ako pumasa. Hanggang sa may recruiter na nagalok sa akin ng trabaho bilang isang domestic helper sa France. Agad ako nainganyo noon dahil malaki daw ang suswelduhin. Yun nga lang ay kailangan daw ng malaking halaga. Kaya wala akong inaksayang panahon at nangutang ako ng pera sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Nang makalikom ng sapat na pera ay agad na inayos ng recruiter ko ang lahat ng mga papeles ko. At pinagamit ako ng tourist visa sa halip ng working visa sa France. Kinalaunan matapos ang ilang buwang preparasyon ay agad akong pinalipad ng recruiter ko sa Paris. Daladalang pangako niyang may naghihintay na trabaho sa akin doon. Pero pagdating ko ng Paris ay nadiskubre kong illegal recruiter pala ang nag-recruit sa akin at hindi totoo ang pangakong may naghihintay na trabaho sa akin doon. Nung una naging kalbaryo ang buhay ko sa Paris. Dumating nga sa puntong kumakain ako ng basura dahil wala akong perang may pambili ng pagkain. Mabuti na lamang at may mga nakilala akong mga Pinoy OFW sa Paris at agad nila akong tinulungan. Isa na roon ang electrician na si Macario o Mac. Tinulungan nila akong makahanap noon ng trabaho hanggang sa namasukan ako bilang kasambahay sa isang pamilyang Vietnamese immigrants. Doon na rin ako nagpasya na maging TNT sa Paris. Nung una nahirapan talaga akong makapag-adjust sa kultura at pamumuhay sa Paris. Buti na lamang at may mga kaibigan akong katulad ni Mac na madalas na umaagapay sa akin. Samantala isang araw ay sinamahan ako ni Mac sa isa sa mga palengke sa Paris.
Kinakabahan ako kasi baka sa paglalakwatsa ko ay mahuli ako ng immigration at ma-deport agad sa Pilipinas. Buti na lamang at nasa tabi ko si Ma kaya nakakampante ako kahit na papaano. Naku, huwag kang mag-alala, walang uhuli sa iyo dito. Maraming TNT dito sa Paris and take note hindi lang mga Pinoy. May mga TNT din na Vietnamese, Chinese, Algerian at mga Bombay dito pero hindi sila natatakot na maglakwatsa at magliwaliw. Ang sabi sa akin ni Mac para mawala ang aking pangangamba. Salamat Mac at sinamahan mo ako ngayon. Hindi ko pa kasi alam ang kalakaran dito sa Paris. Bukod dun kukonti lang ang baong kong French. Huwag ka sana magsawang samahan ako sa day off mo ha. Yon ang sinabi ko sa aking kaibigan. Napangiti sa akin si Mac. Wala yun Anching. Basta palagi akong willing na samahan ka. At saka magkaibigan na tayo. Aniya. Pagkatapos ay inaya niya akong pumunta sa isang local market doon at nilibre niya ako ng French street foods na madadaanan namin. Tuwang-tuwa naman ako dahil first time kong makatikim noon ng authentic French cuisine. Nga pala Mac, kung may time ka favor naman pakituruan naman ako ng kaunting French para hindi ka palaging sumasama sa akin. Alam mo na, nahihiya kasi ako sa iyo Baka kasi naiistorbo na kita. Dapat kasi nagliliwaliw ka sa buong Paris dahil day off mo, hindi yung kasama mo ako dito. Wika ko pa kay Mac. Naku Anching, huwag kang mahiya sa akin. Sa totoo lang para na rin akong nagliliwaliw sa tuwing sinasamahan kita. Sige, tuturuan kita ng basic French. Sabihin mo sa akin kung kailan mo gusto magsimula. Tugon ng aking kaibigan. Lubos naman ang pasasalamat ko sa kanya at nangako ako na makaluwag-luwag lang ako dito sa Paris ay babawi ako sa kanya. Habang masayang namamasyal at nagkwekwentuhan ay lumapit sa amin ang isang lalaking matangkad at chinito papadudot. Inakala ko itong Vietnamese pero laking gulat ko nang batiin niya si Mac sa wikang Tagalog. Anching, si Leody, kaibigan at kasamahan ko sa trabaho. Pakilala ni Mac sa kanyang kaibigan. Taga Sambales siya pero mas nauna siyang dumating sa akin dito sa France, dagdag pa niya. Ngumiti naman ako kay Leody. Bumati naman ito sa akin pagkatapos akong ipakilala ni Mac sa kanya. Bago ka pa lang dito, ang sabi ni Leody. Naku, masaya dito sa Paris. Mag-ingat ka nga lang sa mga Arabo dito ha. Bakit naman? Usisa ko. Sa pagkakataong yon ay si Mac na ang sumagot. Maraming mga Arabong immigrants dito na galing sa Syria at Iraq. Medyo delikado kasi yung iba sa kanila, mga rapist, snatcher at saka hold-upper. Kahit itanong mo pa sa ibang mga Pinoy dito. Ganun ba? Tangi ko na lamang nasagot, Papa Dudut. Na-realize ko na marami pala talaga akong dapat na malaman sa buhay dito sa Paris. Don't worry, nandito naman kami ni Mac para gabayan ka. Pagagarantiyan ni Leody sa akin. Hindi ka namin pababayaan, Anching. Bukod kay Mac ay isa rin sa mga Pinoy na nakasundo ko doon ay si Leody. Madaling nahulog ang loob ko kay Leody dahil sa kanyang karisma at kakaibang personality. Inaamin ko rin na lihim akong nagkakagusto noon sa kanya dahil sa angkin niyang kakisigan. Simula noon ay naging madalas na ang pagkikita namin ni Leody, Papa Dudut. Kasama si Mac, madalas kaming magliwaliw sa buong Paris kung day off namin. Madalas din siyang dumadalaw sa Filipino dorm kung saan kami naninirahan ni Mac at iba pang mga Pinoy. Sa madalas naming pagsasama ay unti-unti kong nakilala si Leody. Tulad ko ay ng ibang bansa siya upang maghanap ng swerte. Ngunit hindi tulad ko na nahirapan, madaling nakapunta ng France si Leody dahil halos lahat ng kamag-anak niya ay doon na naninirahan. Nagtatrabaho din siya noon bilang cook sa isang maliit na kainan at doon na rin niya ay pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Inaamin ko, Papa Dudut, labis akong naiinggit noon kay Leody dahil kahit papaano ay nakaaangat na siya sa buhay kaya lalo akong nagpursige noon para maging katulad niya. Desidido na rin kasi ako noon na isama na ang nanay at mga kapatid ko sa Paris upang doon na manirahan. Sa kabilang banda,
Naging close kami ni Leody sa isa't isa. Naging regular ang aming komunikasyon sa pamamagitan ng Facebook at Messenger. Madalas din kaming lumalabas sa gabi. Bukod kay Makay, si Leody din ang naging tutor ko sa pagsasalita ng French. Kaya hindi katakatakang sa loob lamang ng 3 buwan na pag-i-stay sa Paris ay fluent na akong magsalita. Pero papadudot dahil sa sobrang kabaitan at concern na ipinakita niya sa akin, ay hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko kay Leody. Nagsimula yon sa palagi ko siyang naiisip, lalo na bago ako matulog. Hanggang sa hinahanap-hanap ko na siya. Hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi kami magkasama. Hindi nagtagal ay naramdaman ko at nakikita ko na parang pareho kaming nang nararamdaman sa isa't isa. Oo, para bang may gusto rin siya sa akin. Ngunit kinimkim ko muna ang aking mga nararamdaman kasi ayoko maging assuming. At hinihintay ko na siya muna ang gumawa ng first move kung talagang may gusto siya sa akin. Samantala, naramdaman kong tila nagsiselo si Mac sa closeness namin ni Leody. Sumisimangot siya sa tuwing nakikita niya kaming magkasama. At may pagkakataon pang bigla na lamang siyang nag-walk out sa tuwing na-out of place namin siya ni Leody. Hindi na rin niya ako masyadong kinikibo. Kaya naman isang araw nang aksidenteng magkita kami sa lugar na kung tawagin ay Trocadero, ay nagpa siya akong ayain siyang mamasyal at kausapin. Galit ka ba sa akin? O sisa ko kay Mac? Napapansin ko kasing hindi mo na ako kinikibo, hindi tulad nung dati. Dagdag ko. Hindi ako galit sa iyo, Anching, pagtatapat pa ni Mac. Pero kasi parang nakalimutan mo na ako simula nang nakilala mo si Leody. Mas inaalala mo siya kaysa sa akin. Samantalang mas nauna mo ako nakilala. Pagtatampo niya sa akin. Ganun ba, Mac? Pasensya ka na kung nagtampo ka pa sa akin dahil doon. Paghingi ko ng paumanhin sa aking kaibigan. Akala ko okay lang sa iyo ang lahat. May gusto ka ba sa kanya? Maya-maya itanong pa ni Mac sa akin. Nung una ay nahihirapan akong sumagot dahil parang nahihiya ako. Pero kinalauna na ipinagtapat ko na rin kay Mac ang katotohanan. And as usual ay tahimik lamang ang aking kaibigan. Tila ba nagsiselos? Napansin ko yon pero hindi ako nagpahalata at sa halip ay inaya ko na lamang siyang kumain at magliwaliw sa Paris ng gabing yon. Sa kabilang banda ay lalo kami naging close ni Leody. Bukod sa madalas niya akong ipasyal sa buong Paris ay madalas din niya akong bigyan ng kung ano-anong regalo o pasalubong. Ako naman syempre labis na natutuwa sa kanya dahil sa tingin ko ay sobra-sobra na ang ibinibigay niya sa aking atensyon at nagpapasalamat ako doon. Tinupad ni Leody ang mga pangako niya sa akin na ipapasyal niya ako sa mga mahalaga at kapanapanabik na lugar sa Paris. Lalo na ang pag-akyat sa Eiffel Tower. Hindi ko rin akalain noon na iyon na ang simula upang tuluyan ng mangibabaw sa puso ko si Leody. Oh my God, Leody! Ang ganda ng tanawin sa itaas ng Eiffel Tower, grabe. Ang saya-saya ko. Halos hindi ako makapaniwala na sa wakas ay nakaakyat na ako sa tuktok ng pamosong landmark sa Paris. Bagamat hindi biro ang halaga ng tickets para lamang makapunta doon ay baliwala lang yon kay Leody. Ano, Ancheng? Ang sarap ng experience, no, kapag nasa itaas ka na? Alam mo, ganyan din ang nararamdaman ng mga kasama nating turista. O tingnan mo yung isang Amerikano parang batang manghang-mangha sa nakikita niya. Ewan ko ba kung anong meron dito sa Eiffel Tower pero hindi mo maiwasang ma-in love. Ang wika pa ni Leody. Grabe. Akala ko sa TV at sa pictures ko lang makikita to pero ngayon nandito na tayo. Para akong nananaginip. Dagdag ko pa. Salamat, Leody. Wala yun, Ancheng. Hindi bale, sa susunod dadalhin naman kita sa museum kung saan ay nakasabit ang painting ng Mona Lisa. Hindi makukumpleto ang Paris experience mo kapag hindi mo nakita yon ng personal. Ang sabi naman ni Leody.
Maya-maya pa ay napasandal ako sa balikat ni Leody habang pinagmamasdan namin ang magandang tanawin sa labas. Hinawakan naman niya ang aking kaliwang kamay bilang tugon. Papa Dudut, yun na siguro ang isa sa mga pinakamasayang araw ko sa Paris. Kahit na TNT ako at mahirap ang aking trabaho ay nakakalimutan ko yon dahil kasama ko ang lalaking lihim kong iniibig. Oo, sa puntong yun ay narealize ko na sa aking sarili na mahal ko na si Leody. At handa ko siyang tanggapin sakali mang magpahayag din siya ng pag-ibig niya sa akin. Samantala nung gabing ding yon ay inaya niya akong kumain sa isang restaurant. Nagulat ako kasi alam kong hindi biro ang presyo ng mga pagkain doon. Pero sabi niya sa akin na huwag daw ako mag-alala kasi may pera naman siya at pinaghandaan niya ang gabing yon. Masasarap naman ang kinain namin doon, authentic French cuisine. Nagkwentuhan din kami habang naroroon. Sinasariwa ang masasayang alaala namin sa France na magkasama. Masaya ka bang kasama mo ko ngayon? Tanong niya sa akin. Oo naman, masayang masaya ako. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito sa totoo lang. Maya-maya ay naramdaman kong hinawakan niya ang aking kanang kamay. Ako rin, masayang masaya ako kasi kasama kita, Anching. Ang sabi pa niya. Leody, ang tangi kong nasabi sa kanya. Alam ko na ng mga oras na yon ay nagbablush na ako, Papa Dudut, sa kanyang harapan. Anching, mahal kita. Pagtatapat niya sa akin. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo pero naunahan ako ng hiya. Inaamin ko simula nang magkita tayo ay gumana ang loob ko sa iyo. Espesyal na ang pagtingin ko sa iyo sa simula pa lamang. Anching, ikaw ang dahilan kung bakit masaya ako sa ngayon. Hindi ako makapaniwala na inamin na rin niya sa wakas ang kanyang nararamdaman para sa akin, Papa Dudut. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na aminin na rin sa kanya ang totoo. Leody, gusto ko rin sabihin sa iyo na mahal din kita. Kung ganon ikaw na ang inamurata ko, ang sabi niya. Na-curious ako sa isang salitang binanggit niya. Ano yung inamurata? Tanong ko. Salitang French ba yon? Inamurata, salitang Italian ang ibig sabihin ay pinakamamahal na girlfriend. Pagpapaliwanag niya. Kung ikaw ang inamorata ko, ako naman ang inamorata mo. Ganun pala yun, mangha kong sabi. Ikaw ang inamorata ko at kung papalarin, ikaw na rin ang gusto kong mapangasawa, Leody. Napangiti si Leody sa akin at masayang masaya sa mga narinig niya mula sa akin. At noong araw na yon ay natikman ko ang kanyang halik sa unang pagkakataon. Halos tumalon ang puso ko sa tuwa, Papa Dudut. Paano ba naman kasi ay natupad na ang pinapangarap kong maging kami ni Leody. Naging boyfriend ko siya at damang-dama namin ang pagmamahalan sa isa't isa. At noong mga panahong yon ay isa lang ang hiling ko. Na sana'y wala ng katapusan ang kasiyahang nararamdaman ko sa piling ng lalaking pinakamamahal ko. Naging masaya ang pamamalagi ko sa Paris dahil kay Leody. Hindi alintana ang pagiging TNT ko at hirap ng trabaho dahil palaging nakagapay sa akin ang aking boyfriend. Siya ang nagpapalakas ng loob ko sa tuwing may problema ako at nakakaramdam ako na ligtas ako sa tuwing kasama ko siya. Naging mabuting boyfriend si Leody sa akin, maalalahanin, mabait, maasikaso at higit sa lahat ay mapagmahal. Ni minsan na hindi niya ako nakalimutan. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay isinuko ko na kay Leody ang virginity ko. Malakas na kasi ang kumpiyansa ko na si Leody na ang mapapangasawa ko. Pero syempre lahat naman ng relasyon ay dumarating din sa mga pagsubok, Papa Dudut. 11 months ang lumipas simula nang maging boyfriend ko siya ay naging kapansin-pansin ang pagbabago niya ng ugali. Palagi siyang walang imik at tila malalim ang kanyang iniisip. Medyo nawala na ng kaunti ang dating sweetness namin. Bilang girlfriend ay nag-alala ko.
Bagamat kahit kailan ay hindi ko siya pinag-isipan ng masama pero nagwo-worry ako baka kasi mabigat ang problema niya na ayaw lang niyang sabihin sa akin. Kaya madalas ko siyang tanungin pero palagi niyang sinasabi sa akin na stress lang siya sa kanyang trabaho. Kaya lang siya ganon pero wala naman daw akong dapat na ipag-alala. Samantala isang gabi habang hinahatid niya ako sa dorm na aking tinutuluyan ay may tinanong ako sa kanya. Leody, kailan kaya tayo magpapakasal? Nagulat si Leody sa mga sinabi ko. Para bang hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Dinaan ko na lamang sa biro yung naging reaksyon niya. O bakit gulat na gulat ka? Ayaw mo pa ba akong mapangasawa? Natatawa kong sabi sa kanya. Hindi naman sa ganon. Nagulat lang talaga ako. At saka Anching aaminin ko sa iyo. Hindi pa ako handang magpakasal sa ngayon pero huwag kang mag-alala. Mahal na mahal pa rin kita. Sagot naman ni Leody sa akin. Kaya ko lang naitanong yun sa iyo kasi baka ready ka na. Pero hindi naman kita minamadali Leody. Naiintindihan kita. Sa ngayon magpakasaya muna tayo sa buhay natin. Darating din ang panahon na buo na ang loob nating lumagay na sa tahimik. Wika ko na lamang sa kanya. Pero deep inside ay nakaramdam ako ng kaunting panghihinayang kasi ng mga panahon na yon ay alam ko na sa sarili ko na handa na akong lumagay sa tahimik na kasama si Leody. Sa kabilang banda ay lumipas ang ilang linggo ay nakaramdam ako ng panlalamig kay Leody. Nung una ay hindi ako naaalarma dahil na rin sa hindi ko ugaling magselos at buo ang aking tiwala sa aking boyfriend. Pero isang araw ay dumalaw ako sa kanyang tinutuluyan dahil sabi niya ay nilalagnat siya. Buong araw ko siyang inalagaan at ipinagluto ng pagkain. Ngunit habang natutulog siya ay tumunog ang kanyang messenger. Sa notifications ay nakita ko ang isang mensahe na nakasulat sa salitang French at nanggaling sa isang babaeng French na nagngangalang Corinne. Hindi naman ako nagselos kasi hindi ko rin naman alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Bagamat aaminin kong nakaisip ako ng kaunting pagkukumpara sa aming dalawa. Mistisa at parang manika ang itsura ni Corinne nang bisitahin ko ang kanyang Facebook profile. Magandang dihamak ang Pranses na yon kesa sa akin. Pero naisip ko rin na hindi ako ipagpapalit ni Leody sa babaeng yon dahil buo ang tiwala kong mahal niya ako. Pero Papa Dudut, hindi ko alam kung in denial lamang ba ako. Pero hindi natanggal sa isipan ko yung mensahe ni Corinne. May pagkakataong hindi na ako nakakatulog dahil doon. Kaya nang gumaling si Leody ay nagpa siya akong alamin ang totoo. Sino si Corinne, Leody? Tanong ko sa kanya. As expected ay nagulat siya sa mga narinig niya mula sa akin. Para bang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kaibigan ko siya, tipid niyang sagot. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Pag-uusisa pa niya. Huwag kang magagalit ha pero napakialamanan ko ang cellphone mo noong isang araw. Narinig ko kasi na may notification sa messenger mo kaya na-curious ako. Pagkakita ko galing kay Corinne yun. Kaso ang problema hindi ko maintindihan ang text sa'yo. French yata yun? Pagtatapat ko. Ganon ba? Yun lamang ang nasabi niya bago tumahimik ng napakahabang minuto. Maya-maya nang maramdaman niyang parang hindi na ako komportable ay bigla siyang nagsalita. Maniwala ka sa akin, kaibigan ko lang si Corinne. Huwag kang magselo sa kanya, ang sabi pa niya. Naniniwala naman ako sa iyo, tugon ko. At saka hindi naman ako nagsiselos kasi malaki naman ang tiwala ko sa iyo. Papadudot masasabi ko namang naging faithful si Leody sa akin although may napapansin ako sa kanya na tila may nililihim siya sa akin. Pero hindi ko pinansin pa yon. Hindi ko naman kasi pinagdududahan ang katapatan ni Leody sa akin dahil nararamdaman ko naman sa kanya na totoo ang pagmamahal niya sa akin. Dumaan ang araw at linggo at nagulat na lamang ako na tila malungkot na naman o hindi kaya ay malalim ang iniisip ni Leody. Madalas ko kasi siyang tanungin noon kung may problema ba siya sa trabaho niya.
pero madalas niyang itinatanggi yon sa akin. Doon ay nag-worry na ako sa kanya. Lalo na nang mapansin kong tila iniiwasan na niya ako. Dahil doon ay kinausap ko na ng masinsinan si Leody pero nanatili siyang tikom ang bibig. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang bigla niya akong iwanan nang wala man lang paalam. Siyempre sobra akong nasaktan noon, Papa Dudut. Hindi ko alam noon kung may nagawa ba akong kasalanan sa kanya o kung ayaw na niya sa akin. Iniwanan lamang niya ako ng basta-basta sa ere lalo na nang malamang kong buntis ako at siya ang ama. At dahil doon ay wala ang araw at gabi akong hindi umiiyak dahil sa pangungulila ko kay Leody. Samantala napansin yun ni Mark at nang malaman niyang nangyari ay muli siyang lumapit sa akin para damayan ako. Kahit papaano ay gumaan naman ang kaunti ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya. Yun nga lang, pag matutulog na ay hindi ko pa rin maiwasan na maiyak. Hindi nagtagal ay nakaramdam na rin ako ng kakaiba sa aking katawan. May nangyari sa amin ni Leody 2 araw bago ang huli naming pagkikita. 2 buwan na akong delayed noon at madalas akong dumuduwal at nahihilo. Kahit na hindi ako mag-pregnancy test ay malakas ang hinala kong buntis ako at si Leody ang ama ng dinadala ko. Isang araw pagkatapos ko sa aking trabaho ay nagpasya muna akong maggala sa Latin Quarter para kahit papaano ay maibsan ang lungkot na nararamdaman ko. Pero nang lingunin ko ang buong paligid ay laking gulat ko nang makita ko si Leody sa malayo na lumabas mula sa isang tindahan ng cheese. Agad akong tumakbo palapit sa kanya. "Leody! Leody!" sigaw ko. Agad naman niya akong nilingon at huminto sa kanyang paglalakad. "Leody, may problema ka ba sa akin? Ano bang nagawa ko sa iyong kasalanan at ginawa mo to sa akin? Mahal mo pa ba ako?" Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Nakita kong huminga siya ng malalim bago muling nagsalita, Papa Dudut. "Patawarin mo ako, Anching, pero gusto ko na makipaghiwalay sa iyo." "Pero bakit, Leody? Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo," ang sabi ko. "May asawa na ako," pag-amin ni Leody sa akin. Nagulantang ako sa mga narinig ko. "Asawa? Kailan pa?" tanong ko sa kanya. Halos nagagaralgal na ako sa pagsasalita dahil sa labis na pagkagulat. "Kakakasal lang namin ni Corinne," sagot niya. "Sorry, Anching, pero kailangan kong gawin to para maging isang ganap na French citizen," pagpapatuloy pa niya. "Pero ang sabi mo sa akin, mahal mo ako. Nangako ka sa akin, ikaw ang aking inamorato," mangiyak-ngiyak kong sabi sa kanya. "Pasensya ka na pero hindi ko magagawa ang pinangako ko sa iyo dati." Halos maiyak na rin si Leody ng mga oras na yon. "Mahal kita, Anching, pero mas mahalaga ang pangarap ko." Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at iniwan akong mag-isa sa gitna ng kalsada. Halos gumuho ang mundo ko noon, Papa Dudut. Hindi ko kasi akalain na lolokohin lang pala ako ni Leody. Masyado akong nasaktan nang piliin niya ang kanyang pangarap kesa sa akin. Ang buo kong akala noon ay si Leody na ang lalaking mapapangasawa ko pero nagkamali ako. At ang higit pang masakit at hindi ko matanggap ay sa ganoong paraan lang niya ako iiwanan. Sinisi ko ang sarili ko noon. Bakit ba kasi nagpalinlang ako sa lalaking yon? Ang tanga-tanga ko kasi. Bukod sa pagsisinungaling sa akin ni Leody ay inalala ko rin ang aking pagbubuntis. Hindi ko na sinabi kay Leody na buntis ako dahil kahit nasabihin ko pa sa kanya ay sigurado naman ako na hindi na siya babalik sa akin. Masakit man noong una ay sinikap ko pa rin makapag-move on. Hindi na ako nagpahabol pa kay Leody dahil ayaw ko noon na manira ng relasyon. Sinubukan kong kalimutan ang mga masasayang alaala namin pero hindi ko kinaya. Mahal na mahal ko pa rin siya noon ngunit sa awa naman ng Diyos, hindi ako nag-isa sa pighati ko noon sa buhay. Naging karamay ko si Mac sa mga problema ko. Siyang naging sandalan ko sa bawat luhang itinatapon ko para kay Leody. Samantala pagkatapos ng aming trabaho ay nagpasya kami ni Mac na magkita sa tapat ng Basilica of Sacred Heart
at doon ay muli kaming namasyal. Yun lang kasi ang paraan para mawala saglit ang sakit na nararamdaman ko dulot ni Leody. At kahit naiiyak pa rin ako ay nandyan naman si Mac para pakalmahin ako. Ganito pala kasakit ang lokohin ka ng taong mahal mo, Mac? Mahal ko pa rin si Leody kaya sobra akong nasasaktan. Ano ba ang gagawin ko? Tumingin sa akin si Mac at hinawakan niya ang aking dalawang kamay. Anching, naiintindihan kita. Masakit talaga ang iwanan at lokohin ang taong mahal mo. Pero kailangan mong mag-move on. Kahit na masakit, kailangan mong tanggapin na hindi kayo para sa isa't isa ng lalaking yon. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo, ang sabi niya sa akin. Pero hindi ko pa rin mapigilan na umiyak. Sa pagkakataong yon ay niyakap niya ako. Huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ako. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa sa mga bisig ni Mac, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal ay tumigil na rin ang aking pag-iyak. Mahal kita. Bulong sa akin ni Mac at sa pagkakataong yun ay tumingin ako sa kanyang mga mata. Ramdam kong nagsasabi siya ng totoo. Matagal na kitang mahal. Hindi ko lang magawang ipagtapat sa iyo dahil mahal mo si Leody. Pagtatapat naman ni Mac sa akin. Pakiusap, Anching. Sana kalimutan mo na ang lalaking yon. At ako na lang ang ipalit mo sa puso mo. Anching, pangako hindi kita paluluhain. Kahit na hindi ako kasing asenso ni Leody, handa pa rin akong ibigay sa iyo ang lahat. Mapatunayan ko lang sa iyo na mahal kita. Ang sabi pa niya sa akin. Nang marinig ko yun ay para bang himalang nawala ang kirot na nararamdaman ko sa aking puso. Mabait si Mac, mapagmahal, maalaga at higit sa lahat ay hindi mahirap na mahalin. Handa akong saluhin ang pananagutan sa batang dinadala mo. Alam ko mahirap, Anching, kalimutan ang taong mahal mo pero umaasa pa rin ako na matututunan mo akong mahalin. Dagdag pa ni Mac. Papa Dudut, hindi na ako nagulat pa nang magtapat ng pagmamahal sa akin si Mac. Noon pa lamang kasi ay nararamdaman ko na may espesyal na siyang pagtingin sa akin. Pero hindi na rin siya nagtapat sa akin dahil kay Leody. Nakatuon ang aking mga atensyon noon. Pero sa pagtatapat ni Mac ng pagmamahal sa akin ay nakaramdam ako ng pag-asa na muling makabangon sa pigating dulot ni Leody sa akin. At dahil doon ay sinubukan kong buksan ang puso ko kay Mac, Papa Dudut. At kinalaunan ay na-realize ko na mahal ko na rin siya. Sa kabilang banda sa pagmamahal ko kay Mac ay unti-unti ko nang nakalimutan si Leody. Tinanggal ko na ang lahat ng uri ng komunikasyon sa kanya. Kabilang na ang Facebook at simula noon ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Eksaktong 4 na buwan na ang aking ipinagbubuntis noon nang matapos ang kontrata ni Mac sa Paris. Sabay na kaming umuwi ng Pilipinas. Doon ay naging masaya ang aming pagsasama bilang magkarelasyon. At bago ako manganak ay nagpasya na kami ni Mac na magpakasal na. Kaya nang isinilang ko ang isang sanggol na lalaki ay si Mac na ang tumayong ama sa kanya. Sa kabilang banda, pagkaraan ng 6 na buwan simula ng mga anak ko ay saka muling naging pangbansa si Mac bilang electrician sa Thailand. Habang ako naman ay nagtayo na lamang ng kainan sa palengke. Katuwang ko ang mga kapatid ko. Makalipas ang 1 taon ay masasabi kong nakapag-move on ako at masaya na ang buhay ko. Isang araw habang nagfe-Facebook ako ay aksidente kong nabisita ang profile ni Leody at doon ay nakita kong masaya na rin siya sa buhay niya sa piling ng Pranses na asawa niya at may 2 na silang anak. Ako naman ay masaya na rin ako kay Leody. Hangad ko na rin ang kaligayahan niya. Papa Dudut, dito ko na tinatapos ang sulat ko. Isa lang naman ang ibig kong ipahiwatig sa kwento ko. Lahat po ng hirap, pagdurusa at pangungulila ay may katapusan din. Ang buhay ay puno ng pagsubok at kailangan mong tatagan ang puso mo para makasurvive ka sa hamon ng buhay. Kung magiging marupok ka ay talo ka. Muli nagpapasalamat ako sa iyo, Papa Dudut, at sa mga bumubuo ng iyong programa. Sana'y mapili po ninyong basahin ang aking storya. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Anching.
Maraming salamat Ancheng sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakalungkot lamang dahil mas pinili ni Leody ang kanyang ambisyong maging isang French citizen kesa sa pagmamahal niya kay Ancheng. Buti na lamang at nandyan si Mac para maging sandigan ni Ancheng sa panahong kailangan niya ng masasandalan. May mga ganon talagang tao. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang ambisyon at pangarap kesa pag-ibig. Sa case ni Leody, ambisyon niyang maging isang French citizen at tuluyan ng manirahan sa Paris. Kaya mas pinili niyang pakasalan si Corinne na isang Pranses. Maaring minahal din niya ng tapat si Ancheng, ngunit nang dumating na siya sa puntong kinakailangan niyang mamili kung pag-ibig nga ba o pangarap ay mas pinili niya ang huli. Mas pinili ni Leody si Corinne siguro dahil na rin ito ang magiging daan para gumanda ang kanyang buhay sa Paris na hindi niya kailanman makakamtan kung si Ancheng na isang TNT o illegal worker ang kanyang pipiliin. Sa kabilang banda, mali pa rin yung ginawa ni Leody sapagkat pinaasa niya si Ancheng at nag-iwan pa siya ng responsibilidad sa babae. Siguro may magsasabi sa atin na kung mahalaga pala kay Leody ang kanyang ambisyon, sana hindi na lang siya pumasok sa pakikipagrelasyon kay Ancheng. Pero mga kaibigan, hindi natin masasabi yon kasi oras na nandyan na yung pag-ibig, hindi mo na talaga maiiwasan na ipakita, iparamdam at sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman mo. Gayunpaman, para kay Ancheng at sa sino man na nakakaranas ng kaparehong sitwasyon, manatili pa rin po kayong matatag. Oo, alam nating lahat na matagal ang proseso ng pag-move on. Pero huwag tayong matakot na simulan yon. Dahil darating din ang panahon na matututo tayong tanggapin ang katotohanan at magsisilbing aral na lamang sa iyo ang mga alaalang naiwan niya. Para naman kay Ancheng, masaya kami na sa wakas ay nakapag-move on ka na rin sa iyong pinagdaanan at ngayon ay masaya ka na sa piling ng asawa mong si Mac. More blessings to come sa inyo. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.